Alam niyo ba na mas delikado ang palamurang safety officer kaysa sa walang safety sa trabaho? Bakit kahit murahin mo yung tao, may aksidente pa rin? Kung palamura ka sa toolbox meeting, ito yung totoong epekto sa site. So yung mga ka-safety, on this video, gusto kong pag-usapan natin yung nag-iisang bagay na madalas nating napapansin sa loob ng construction site. Ito kasi madalas nababaliwala to, no? Yung nakasanayan ng mga karamihan, especially sa staff, yung pagmumura during toolbox meeting, or kahit yung simple pagsita lang sa mga tao natin. Pero syempre bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong klaseng content, so wag mong kalimutang mag-iwan ng like button and i-follow na rin ako para sa marami pang kaalam sa loob ng construction site. Para sa mga hindi nakakaalam, meron din akong Facebook page at the same time may TikTok din ako na pwede nyo i-follow para matuto kayo with regards sa kahit anong information pagdating sa safety. Okay, sige, aminin na natin. Minsan, akala natin kapag minura mo yung mga workers o yung mga tao natin, masusunod sila. Oo, sabihin natin, susunod sila. Pero hindi dahil nire-respeto nila yung sinabi mo, kundi dahil takot sila. At isang bagay yon para hindi nila maunawaan ng maayos sa mga sinasabi mo, lalo na pagdating sa safety. Kasi kapag minumura ang empleyado, nagsha-shutdown ang isip nila. Hindi na sila nakikinig sa hazard, sa control, sa tsaka sa tamang paraan ng pagtatrabaho. Ang tumatatak sa isip nila, paano ako hindi mahuhuli? At saka paano ako hindi mapapagalitan. At saka madalas kapag takot ang tao, napapansin nyo hindi na sila nagsasalita. Wala na rin kayong maririnig na near miss report sa kanila. Walang hazard identification report, tahimik ang site pero pansin nyo delikado. Mas masama pa is nasisira ang safety culture. Ang safety na dapat proteksyon, nagiging parusa para sa kanila. Yung toolbox meeting na dapat learning, nagiging sermon. Always remember mga ka-safety, kahit sa mga ibang staff, engineer ka man o architect, PM, PIC or supervisor ka man, foreman, tandaan natin, hindi nyo kailangang murahin yung tao. Hindi nyo kailangang murahin yung mga tao nyo para lang makinig sa inyo. Yung galit, panandalian lang ang epekto niyan. Pero yung respeto, always remember this one, pangmatagalan ng resulta niyan. Dahil ang tunay na leader pagdating sa construction ay hindi nananakot, dapat tayo nagiging gabay.